everyone, my name is Dayan and welcome back to my channel. For today's video ay samahan nyo kaming mag-recycle. Dahil ipapakita at i-explain ko sa inyo kung paano mag-recycle ng mga empty cans at plastic bottles dito sa Sweden. At etong mga empty bottles at empty cans na nandito sa harapan nyo na ipinapakita ko ay ang aming mga personal use. At etong mga empty containers na to, as you can see, ay merong mga prices at ito ay may mga halaga. Halos lahat ng mga plastic bottles at cans ay may mga price sa likuran at barcode. At ito yung mga plastic containers na iniipon namin until such time na medyo marami na sila at ready na for recycle. Alam nyo ba na ang Sweden ay isa sa may pinakamataas na recycling rate sa buong mundo? Halos 99% ng household waste dito ay naproproseso ulit. Yung ibang bote ay nagiging bagong bote ulit. Yung hindi na pwedeng i-recycle ay nagiging energy o kuryente. At napakaliit na porsyento lang ang napupunta sa landfill. Malaki talaga ang epekto ng mindset nila tungkol sa tamang paghihiwalay ng basura. Bata pa lang ang mga tao dito, tinuturuan na sila kung paano mag-recycle ng tama. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit napakalinis ng paligid at napaka-efficient ng waste system ng bansa. Sa pamamagitan ng tamang pagre-recycle, nababawasan ang pollution, napapangalagaan ang kalikasan at mas napapahaba ang buhay ng mga resources natin. Kaya bilang mga nakatira dito, responsibilidad din nating makiisa sa sistemang ito. Dito sa bansang Sweden, ang pagre-recycle ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at araw-araw na pamumuhay. Halos lahat ng uri ng basura ay may nakalaang paglalagyan, and as what I mentioned before na napakaliit lang na porsyento ng basura ang inaabot sa landfill. At mapapansin mo kung gaano kalinis ang paligid dito sa Sweden. Parang imposibleng makakakita ng basurang nakakalat sa kalsada. Istrikto kasi ang sistema nila pagdating sa paghihiwalay ng basura. Hindi lang basta pagre-recycle, kundi maayos at organisadong paghahati ayon sa material. Alam nyo ba, nung first time ko dito sa Sweden ay sobrang na-amaze ako sa sistema nila pagdating sa pagre-recycle. Kaya natutuwa ako at nai-excite na ipunin ang mga empty plastic bottles at cans namin para dalhin sa recycling station. At habang tumatagal, unti-unting naging parte na ng routine ko ang pag-aayos, paglilinis at pag-o-organize ng basura dito sa bahay. At sa tuwing pupunta kami sa recycling station ay nakakaramdam ako ng saya at achievement dahil alam kong nakakatulong ako sa environment kahit sa maliit na paraan. Dahil sa sistema nila, natutunan kong mas maging disiplinado at mas conscious sa paraan ng pag-handle ko ng basura. Sa simpleng pagre-recycle, pakiramdam ko ay may naiambag ako sa mas malinis at mas maayos na kapaligiran dito sa Sweden. Oh, diba? Sino ka dyan? At dahil sa sobrang ganda at organized ng sistema nila dito, mas lalo akong na-inspire na maging responsible sa sarili kong paraan. So fast forward at nandito na kami sa recycling station at etong station na to ay malapit lang kung saan kami nakatira. At kadalasan ang mga recycling stations ay katabi lang ng mga grocery shops. At dito sa area namin ay may dalawang machine. Ang isang machine ay paisa-isa mong ilalagay ang mga empty plastic bottles at cans. At eto naman yung isa pang machine na ginamit namin na pangmaramihan na kung saan maaari mong ibuhos lahat ng dala mong recyclable items sa machine. At mas convenient ito kung marami kang dala. Ayan, hinihigop na ng machine at automatic na kinikredit yung amount for each items. Ang importante ay yung mga empty containers ay maayos pa, lalo na yung mga etiketa para ma-scan ng machine yung barcode. Dito sa Sweden ay very strict sila pagdating sa recycling. Meron silang tinatawag na pant system. Ano ba ang ibig sabihin ng pant system? Kapag bumibili ka ng mga inumin, may dagdag na bayad. Example, 1 or 2 krunas depende sa laki ng plastic bottle o cans. In other word, ay deposit. So ang tanong, may pera ba sa basura sa pagre-recycle dito sa Sweden? The answer is yes and no. Yes,
May pera sa basura kung hindi mo binili gamit ang sarili mong pera ang mga plastic bottles at cans. Example, kung napulot mo, nakuha mo sa basurahan o naiwan sa workplace at pinayagan kang kunin. Ang makukuha mong pera sa PANT refund ay totoong extra money. Hindi man kalakihan pero sapat na minsan para pangkape or makabili ng kaunting grocery items. Kaya oo, may pera talaga sa basura. It's a no kung lahat ng nirecycle mo ay galing sa sarili mong pera. Every time na bumibili ka ng tubig, juice or soft drinks or anumang inumin ay nagbabayad ka na ng maliit na deposit at naka-add na yan sa total price in each items na binili mo. At makikita mo sa etiketa ng container bilang PANT amount. Kapag naubos mo na ang mga laman ng containers at ready ka na para mag-recycle sa recycle machine, refund lang ang makukuha mo o binalik lang sa iyo ang deposit na binayad mo sa simula. Ibig sabihin, hindi ka kumikita, kundi nakuha mo lang ang perang originally nilabas mo or pinangbayad mo or yung perang dineposito mo. Kaya sa madaling salita, may pera sa basura. Pero depende kung saan galing ang basura. At kung bago ka pa lang dito sa Sweden, ngayon alam mo na ang sistema ng pagre-recycle na ang totoong flex ng extra income ay yung mga nirecycle mong mga plastic bottles at cans na hindi mo ginastusan sa sarili mong pera. Dito sa Sweden ay sobrang nakaka-amaze talaga ang sistema ng pagre-recycle na tinatawag na PANT system or bottle return system. Sa simpleng paraan na ito, hindi lang nakakatulong sa kalikasan, kundi napapanatiling malinis ang kapaligiran at walang basurang nakakalat sa paligid. At kung nakaabot ka sa puntong ito ng video ay maraming salamat sa panonood. Sana ay nagustuhan mo at may natutunan ka. At this moment ay hinihintay lang naming matapos magbilang ang machine ng full amount. Lahat ng empty plastic bottles at cans ay ang aming mga personal use. At matagal na rin naming itong naipon. Lalo na't hindi naman kami masyadong mahilig sa juice o soft drinks. So fast forward, pagkatapos magbilang ng machine, magre-release ito ng full amount na nasa resibo at nasa sa inyo na kung paano ninyo gustong gamitin. Pwede ninyo itong ipa-convert into cash, ipangbabayad sa grocery or pwede ding ipang-donate kung gusto ninyo. Kami, personally, madalas namin ginagamit yung amount para pambayad sa mga pinamili naming groceries. That's all for today. I hope you found this video both useful and informative. See you on my next videos. Bye for now.